Magandang araw po sa lahat. Welcome po sa aking munting channel. Ako po si Ereno Alcala or Kuya Ino po lamang. Kung pwede niyong tawagin dito po sa Ida's Vlog. Shoutout muna po sa originator ng boarding house series sa radyo, si Ate Josie Bergantin. Yan. Stay healthy po Ate Jo. At naidala natin sa aking channel dahil na rin sa kanyang pagsang-ayon. Ito po ay sikat na youth-oriented drama noong kapanahunan namin noong 80s at 90s. So ano na ngayon, Gen Z generation na. I hope na ang mga ganitong ipinifeature na kwento ay makapagbigay sa inyo ng inspiration. At ang punga natin po ngayon ay ang pangarap dito sa Boarding House Stories. Ray, nakita po bang lumabas sa kwarto niya si Homer? Hindi, Pekto. Nung isang araw pa, sarado lagi ang pinto ng kwarto niya. Baka umuwi. Hindi rin, kasi nagpapaalam niya sa atin, hindi ba? Oo nga. Baka sumsum na naman sa pag-aaral. Hindi yan pa istorbo lalo na ngayong review period na niya for LET or licensure exams for teachers. Baka hindi na naman kumain yun. Grabe ang taong yan. Hindi talaga siya susuko para sa pangarap niya na maging teacher. Pangarap. Marami ang nagtatagumpay kung magiging seryoso sa bagay na nais maabot. Bawat isa sa atin ay may pangarap. Makaahon sa hirap, maging maalwan ang pamumuhay at tamasahin ang kasaganaan bunga ng pagtsatsaga o pagsisikap. Ikaw, seryoso ka ba sa pangarap mo? Halika na, maging bahagi ng isang pangarap na matutupad dito sa Boarding House Stories. Maraming salamat at nagawi ka sa channel na ito. Pakisabi na rin sa mga kaibigan mo na maging bahagi ng mga kwentong aking inilalahad dito sa Boarding House Stories. Huwag niyo nga akong istorbohin. Alam niyo namang may assignments ako na kailangang tapusin. Hindi ako magigame ngayon. Homer naman. Nalampas ka na niyan sa pagiging summa cum laude sa graduation niyo sa university ngayong June. Oo nga naman, Homer. Paminsan-minsan naman, sumama ka sa amin. Magbar tayo ngayong weekend. Total, di ka naman uuwi. Pakiusap din, Pekto. Ray, alam niyo namang busy ako at hindi ko maaaring pagpaliban. Dito nakasalalay ang kinabukasan ko. Nakikisama naman ako sa inyo paminsan-minsan, pero ngayon, kailangan talaga magseryoso na kasi gagraduate na ako. May thesis pa akong tinatapos. Akala mo naman ito, hindi tayo magkabats eh. O siya na nga. Talagang seryoso siya. Doon na lang tayo sa sala, Ray. Makipag-trust talk na lang tayo sa ibang gamers na ka-boardmate natin. Sige. Kung manalo tayo, hindi natin lililibre ang Homer na ito. Ano ba? Opo. Inisa talaga siya. Ay, opo. Inisa talaga siya. Oo nga. Nagising ng dragon. Scholar si Homer sa college. Kaya naman minimaintain niya ang kanyang mga grades na matataas at papas sa tuwing deliberation. Consistent din lister din siya at palaging representative ng school tuwing may mga competition sa college press. Nagsusulat kasi siya sa publication. Katunayan, siya ang editor-in-chief nito. Palagi niyang ipinifeature ang kanilang lugar na masasabing isolated sa bahay nila at hindi gaanong nabibigyan ng pansin. Kaya naman aktibo din siya sa Sangguniang Kabataan o SK bilang chairman doon. A-lister talaga siya kung tagurian ng kanyang mga kabatch. Parang walang kapaguran. Maging huwaran lamang sa kanyang barangay. Oy! Lumabas din sa longga si Master Homer. Manira ka naman, Pekto. Alam mo namang nakabusangot pa. Wala kasing girlfriend yan. Kaya walang inspiration. Mga papansin naman ng mga ito. Gutom na ako. May pagkain ba dyan? Meron pa. Kumain ka na. Baka ma-ulcer ka dyan. Ang hirap kayang magkasakit. Oo nga, Homer. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Baka hospital ang abutin mo niyan.
Di naman. Nagbabitamins din ako para hindi ako manghina. Huwag kang pakatiwala sa mga nabibiling vitamins. Iba pa rin yung natural na pagkain. Pakinggan mo kami. Concern lang kami sa health mo. Salamat. Kakain muna ako. Aba, tinalikuran na tayo. Tinirahan ka namin ng manok dyan. Wala naman oh. Imagine mo na lang. Chicken noodles, ayos na yan. Panay biruan sa boarding house. Ang pikon laging talo. May pagkapikon si Homer, kaya asartado palagi sa mga ka-boardmate niyang sina Pecto at Ray. Immersion time na para sa mga graduating students sa Education Department. Sa mga kasamang boarder ni Homer, panay education din ang kanilang kinukuha sa school. Napagkaisa nila, nasa island barangay ni Homer sila pumunta. Nag-solicit din sila sa mga maaaring ipamigay sa mga residente doon, gaya ng bigas, dilata, kape, gatas, mga damit, laruan at notebooks para sa mga bata, pati na rin mga bags. Isasakay pa nila ito sa bangka, kaya tulong-tulong sila sa pagbubuhat. Meron din silang gagawing documentary short film na nagawa na ng script ni Homer. Sila Ray at Pecto sa camera at technical aspects o pag-edit bilang requirement sa kanilang subject na film. Ay, balik boarding house tayo. Nakakapagod. Pero satisfied. Ang dami nilang padala. May tuyo, sariwang isda, crabs, shrimps, lobster. May allergy pa naman ako. Kayo talaga. Salamat. At nakita nyo ang tunay naming kalagayan sa aming coastal barangay. Bangka lang talaga ang papunta sa barangay niya, Homer. Wala nang iba, no? At ang kalsada, kalahati lang ang sementado. Ganon talaga. Kaya nga ako nagsisikap na maging professional. Balak kong sa aming barangay magsimulang magturo. At ang school nyo, hanggang grade 4 pa lang. Ang mga teachers, 2 lang. Isa sa grades 1 and 2 at isa rin sa grades 3 and 4. Oo nga, Homer. Paano matututo ang mga bata niyan ng maayos? May mga methods of teachings kasi. Gaya ng modified teaching. Kaya kailangang mabisa o effective ang classroom management at strategies ng isang guro. Kaya gusto kong makatulong sa aming barangay. Hindi lang sa pangingisda maaring umunlad ang aming barangay at ang mga tao roon. Iba ka talaga, Homer. Talagang loyal ka sa lugar mo. Ngayon namin na-realize ang katotohanan ng buhay. Follower mo na kami. Follower? Oo. Sa iyong advocacy. Wow, Pecto. Coming from you? Bakit, Ray? Masama bang tumulong kay Homer na mapaunlad ang barangay nila? Paano? Meron ka bang bala? Oo. Tuturoan ko ang mga bata doon sa gaming. Kumikita kaya doon? Naloko na. Akala ko seryoso ka eh. Tama na nga yan. Basta, maraming salamat. Maasahan ko talaga kayo. Sige, pahinga muna ako. Oy, Homer! Painom ka naman. Wow na ako sa libre. Sabi ko na nga ba, may kapalit ang pagtulong mo eh. Mahilig magbiro ang mga kaibigan ni Homer, ngunit solid kung tumulong. Matagumpay nilang nagawa ang immersion sa barangay nito. Balik sa pagtatapos ng requirements sa mga magkakaibigan sa boarding house. Kailangan kasi nilang mahabol ang submission ng mga ito ahead of deadline para sa graduation nila. Sa loob ng 4 na taon kung silang dalawa ay papetiks-petiks lang o pabanjing-banjing sa pag-aaral, hindi ba lang nakita ng panghihina si Homer. Bagkus, mas nagningning ang pananagumpay nito sa larangang pinili niya, ang education. Ang pagtuturo, kinawilihan ang kanyang pagtuturo bilang practice teacher. Sabi ng prinsipal, likas ang kakayahan nito na magturo sa mga bata. Alam niya ang kanyang ginagawa at gaya ng expectation ng mga kaibigan ni Homer,
Siya ang nakakuha ng pinakamataas na karangalan sa university bilang kauna-unahang summa cum laude, pinakamataas na Latin honors sa kanilang batch. Right after graduation, konting bakasyon lang, ngunit balik boarding house sila at nagstay para sa pag-review. Ray, nakita mo bang lumabas ang kwarto niya si Homer? Hindi, Pekto. Nung isang araw pa. Sarado lagi ang pinto ng kwarto niya. Baka umuwi. Hindi rin. Kasi nagpapaalam niyo sa atin, hindi ba? Oo nga. Baka sumsum na naman sa pag-aaral. Hindi pa istorbo lalo na ngayong review period para sa licensure exams for teachers ulit. Baka hindi na naman kumain yun kasi nga nag-review eh. Grabe ang taong yan. Hindi talaga siya susuko para sa pangarap niya na maging teacher. Ako na naman ang pinag-uusapan nyo. Hindi ba kayo nagsasawa, Pekto, Ray? Sino pa nga ba pag-uusapan natin? Ang review center natin? Congrats nga pala, Brad Homer. Ang taas ang nakuha mo sa mock exams natin ah. Highest pointer ka. Oo nga. Di malayo maging placer ka sa nalalapit na licensure exams natin for teachers. Sana nga. Sinisikap ko talaga. Kasi yun ang goal ko sa ngayon para naman madali akong makuha bilang public school teacher. Manifesting! Siyempre, talaga mangyayari yan kasi focus ka eh. Alam mo ang bawat question. Sabi nga ng lecturer natin, perfect ka palagi sa mga exams natin. Inggit match ako eh. Oo nga, ang hirap kaya ng Gen Ed at Prof Ed. Grabe yung questions. May majorship pa kami. Mas mahirap sa amin kasi generalist ang elementary level. Although 2 areas lang ang exams namin, pero kailangan hindi magpakakampante. Kailangan tama lagi ang sagot. Tumba ka dyan, Homer. Saka kailangan sure tayo sa shading. Kailangan tamang diin ng lapis sa papel. At sa pagsapit ng exams, no cheating. May naikwento ang mga lecturers natin na may mga nahuli ng proctor sa oras ng exam na nagkukudigo sa cellphone. Ayun, lifetime ban na hindi makaka-exam sa pagkaguro ang mga taong yun. Oo, nangyayari talaga kahit araw na ng exams. Alam niyo, kalaban natin ang ating mga sarili. Kaya kailangan, handang-handa tayo pagsapit ng araw ng LET. And to cut the story short, isa sa mga naging top-notchers sa LET si Homer na ipinagbunyi ng kanilang university ng mga kaibigan niya, nila Pekto at Ray at ng kanyang barangay, pati na rin ng kanyang bayan. Sa ngayon, napansin ng mga local politicians lalo na ng kanilang mayor ang kanyang request na madagdagan ng buildings ang kanilang elementary school, pati na rin sa karagdagang guro. Sa madaling sabi, ang pangarap ni Homer ay natupad na. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang pamayanan. Ang kanyang pagpupunyagi sa pagtuturo sa mga bata ay mas naging makabuluhan dahil ang mga learners niya ay nagbibigay na rin ng karangalan na ikinasaya naman ng mga magulang nito. At sa kanyang pagsisikap, isa rin si Homer sa naparangalan ng Pangulo ng Pilipinas bilang isa sa 10 Outstanding Young Men o TOYM of the Philippines. Naway nabigyan namin kayo ng inspirasyon base sa kwentong inyong narinig at napanood. Kayo rin, kung may mga kwento kayong nais ibahagi, huwag po kayong mag-atubiling ipadala sa aking email addresses, ang mrbroadcaster1971 at gmail.com o kaya naman ereno_alcala1971 at yahoo.com upang mabigang buhay natin dito sa Boarding House Stories ang mga kwentong inyong ipapadala. Maraming salamat po at naway hindi kayo magsawa sa pakikinig at panunood ng ating mga tampok na kwento dito pa rin sa Boarding House Stories.